Patuloy na nagbubunga ang pagsusumikap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapabuti ang ekonomiya ng bansa at maging abot kaya ang pagkain at serbisyo sa lahat ng Pilipino. Katunayan na itala ang inflation o pagbilis ng pagtaas ng basic commodities at serbisyo sa 4.4%, mas mababa kumpara ng kaparehong panahon noong isang taon. Ayon pa sa Philippine Statistics Authority, bumaba naman ang presyo ng bigas itong nagdaang buwan dahil na rin sa Executive Order No. 62 ni Pangulong Marcos Jr. Yan ang ulat ni Sujin Kim. Bumilis ang pagtaas ng presyo ng produkto at serbisyo sa bansa o ang inflation rate sa 4.4% nitong July 2024. Bagamat ito ang pinakamataas na inflation rate ngayong taon, mas mababa naman ito kung ihahambing sa inflation rate ng nakaraang taon na 4.7%. Ang pangunahing dahilan ng mas mataas na inflation noong Hulyo ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng pabahay, tubig, kuryente, petrolyo at iba pang fuel. Ito ay may 70.4% share sa pagtaas ng pangkalatang inflation sa bansa. Partikular ang mas mabagal na pagbaba ng presyo ng kuryente na may negative 5.4% inflation, pati ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng LPG. We expected that kasi nag-adjust yung Meralco rates, di ba? Nung July. So talagang doon tayo may malaki ang contribution sa inflation. Ang pangalawa namang dahilan ng mas mabilis na pagtaas ng inflation ay ang food and non-alcoholic beverages. Partikular pagdating sa pagtaas ng presyo ng karne ng manok at prutas at gulay gaya ng saging at mais. Sumatotal, 5 pangunahing commodities ang nag-ambag sa overall inflation: bigas, restaurants, renta sa bahay, LPG at kamatis. Paliwanag ni Undersecretary Mapa, ang mabilis na pagtaas ng presyo ng gulay pati ng kamatis ay maaaring epekto ng nagdaang bagyo. Itong ating weather, una may impact talaga siya sa agricultural commodities. Normally naman, sa ating historical data, pagkatapos ng typhoon, tumataas yung presyo ng vegetables. Nakapagtala ng mas mababang inflation ang ilang mga pagkain kabilang ang bigas. Ang pangunahing dahilan ng pagbaba ng presyo ng bigas base sa inflation outlook ng Bangko Sentral ng Pilipinas ay bunsod ng mas mababang import tariff sa ilalim ng EO62. Sa mga susunod na buwan naman, posibleng mayroon tayong base effect na mag-slow down yung rice inflation itong August. Bukod pa riyan ang asukal na pula, isda at iba pang seafood, partikular ang galunggong, at oils and fats, partikular ang mantika. Samantala, sa gitna ng pagtaas ng inflation rate sa bansa, patuloy ang pagsisikap ng pamahalaan para masiguro pa rin ang food security. Sa katunayan, naglaan na rin ang DA ng 510 million pesos bilang fuel subsidies sa mga livestock, crop at poultry farmers. Inaasahang nasa 160,000 na mga farmer ang makikinabang sa mahigit 3,000 piso na fuel assistance mula August hanggang September. Samantala, sinabi ni House Deputy Speaker David Suarez, may iba't ibang hakbang na ang pamahalaan para mapababa ang presyo ng bilihin. Makakaasa po kayo na itong mga susunod na mga buwan, mas mapapababa pa po natin ang presyo ng bigas. At sa palagay ko, mararamdaman po ito ng bawat Pilipino dahil ito po ay sa sikmura po nila ang mapapakinabangan. So, we're not turning a blind eye when it comes to addressing inflation. And in fact, this is another issue that we want the executive to explain to the legislation, to Congress, how they're going to address it. Sang-ayon din dyan si House Deputy Majority Leader Migs Nograles. Itong pangyayari na to, hindi lang sa Pilipinas, sa lahat na nangyari, pero ina-address po ng ating gobyerno, ng ating administrasyon, kung paano hindi natin masyadong mararamdaman, lalong-lalo na sa mga ordinaryong Pilipino na talagang naghihirap to pay for their daily sustenance. Sujin Kim para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.